Lord. Diyan na talaga ni sige, try again, pakyas na po. Di ba? Maka-experience na ito, Lord. And the more ta magmagahid niya kay Lord, the more ta maglangay niya sa pagkakas. The more ta makanang magkuhan, sige na lang tayo kasaag, balik-balik sa atong sitwasyon. Amen. So, gidala sa Diyos sa kaninawan ang mga Israelita para testing. Ginatestingan ni Lord ang kasing-kasing sa mga tao. Para sa ito kamo, ginatesting ni Lord ang atong heart kung makaubi ba kita niya. Amen. So, naliya ang preparation sa wilderness na ito, ginaprepare ka ni Lord. Huwag na yung mga Bible study ka, ginaatiman ka, ginatudluan ta, ginabadlong ta. Amen. So, naapo niya, ikatuloy spiritual maturity. So, the wilderness was the place where God would mold and shape the Israelites. So, ginamot ta ni Lord. Kaya usahay, kabeta ka ba lang siya kayo ng buhat ko? Pero na ang Ginoo, andang siya, mo matutok sa tuwa, pinaagi sa iyang puno. So, sa 4, exposing the heart, gina-expose niya ito kasing-kasing. Pero ito ba nga? Perfect na ko, Lord. Pero naaday, gamay lang pagsulay, sikiat niya ay gihapon ng tao. Munang ginabalik-balik sa Ginoo, hangtod na kanus aka makatag-o. Amen? So, nadugay, pila katuig na naglangan ang mas vertical ko, labos na 14 years. Dugay kayo sila sa wilderness. So, tumod, sa ilang pagkamasinukakon, sa ilang pagkabagulbulan, sa ilang pagkareklamador, labaw sa tanang sa ilang pagkamaduha-duhakon. So, pili ka naman, makarelate ba? No, pagbayo ka, Lord, dugaya, Lord, kaya tinaang ko, Lord, dugay ka ayo. Kanang, naatoy na pa ba, abot sa managod, pag nakaw sa mga Israelites, wala sila naglakaw na empty-handed. Naidala sila na gold. Kaya gisukog sila sa Ginoo, makakayo mo sa mga silingan. So, gold sila nga dala. Pero, di po pasabot na ito nga naakaanak, mo na imong saligan. Kaya maabot sa tayo sa itong kinabuhi nga, huwag na yung kapuslanan kung saan na nasa mo kung dili, mag-agad ng kita sa nila tulindo. So, pag abot nila sa kaminawa na sila agol. Pero problema, huwag may kapalitan dito. Kaya sila naman dito, ako'y na maligya. So, naabtan sila guto. Naabtan sila uhaw. No. So, karon nagbagulbol na po sila kay Lord. Wala sa itong kinabuhi, baka ayaw yung pagbagulbol. Abuta nga, ang Ginoo mo provide pag akong pagbagulbol, ginatestingan dahil natin si Lord. Mas ba ito, mag-ilong-ilong na lang ka, magpaabot na lang ka, mga magpailubon sa pagpamuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Amen? So, naglabot si Lord. Dili sa Numeros, dili sa number 32-13, nasa pugayon pa kayo sa mga ilinuhon ang Ginoo tungod sa ilahang pagkagahipundo. Amen? Busa, ipahisalaan niya sila sa kamingawan sulod sa 40 katungkid. Hangtod nga nangamatay katong tibuok henerasyon nga nagbuhat og daotan sa iyang pananaw. Patuloy na ay ganang subukay, mahapit lang na sila makatabok sa promised land, ipadatan ng iskiya dito. Karoon kaya ang iskiya, ilang itanaw, problema man dito kaya ako, mura na lang daw sila gamitas. So ilang pong gisugit sa mga kaubanan, na mauli ang sitwasyon dito. So karoon ang nahitabo, nawalan silang paglamo. Kaya napag-ibili, niyanan na lang sila, mamilit at pangulo nga, mamulo na ako dito, pagbalik sa Egypto. Doon na sila sa promised land. Pero, kasipyan tagyog sila. Mura nga, atong sila 40 years. Dito na lang sila namamatay. Amen? So, ang mga bagulbulan, ang mga reklamador, ang mga maduha-duhaon, walang yun nakasunod sa promised land. Katulang, ilang mga anak o si Caleb o si Joshua ang nakatabo. Amen? So, sa iyong pagkinabuhi, isip Krismano, sa atong pagkinabuhi may suod, dili dalin. Daghan kay pagsulay na agian. Kunya, nakay gusto, mahitabo na si mong kinabuhi, pero delayed pa. Ang gingon din, ayaw ka discourage. Painog lang, nahutay lang. Amen? Ang atong sitwasyon karon dili na mao ang tibuok atong sitwasyon sa umahapon. Temporary lang yung tanan. Amen? Saligi ang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Pinaagi siyang pulong. Dagan kay saad si Lord. Amen? Pag maginun-anon lang diha sa atong buhit na Dios. Bisan unsa man sitwasyon kapila man ka madagma, kapila man ka makalhon. Pag-ubos, iyak padayon lang. Amen? Dira sa Salmo 37:7. Paabutan ang Ginoo may mulibo. Pagbulag kaniya uban ang pag-ilo. Amen? Dili ta magbuot-buot sa atong
sabay-sabay pupunta sa panon, pero dili dahil ka makaingilit sa atong portion sa promised land. Kay ngano dako kayo ang giandam ni Lord na panalangin sa promised land. Amen? Nya dili pag yun po pasabot nga, sila lang mo adto, ubanan pag yun sila ni Lord. So, di ko na nila pagkatagan na sila assurance na magmadaon di ko, kay ubanan ko kamo. Amen? So, dili sa Santiago 1:17, ang tanang maayo, hingpit ng mga gasa na gikan sa langit. Gikan kini sa Dios mo mo'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayon siya mausab o magpakita landot sa pagkausab. But pasabot, tanan natong mga ginatinuha, mga maayo hingpit na gasa gikan sa langit. Muna ayaw pagtanaw diri sa imong palibot, ayaw kaibog-ibog niya. Amen, ang mga hingpit na gasa gikan sa langit. Kunya maabri ng nato na pinaagi sa ato ang pagtuo. Amen. So faith comes from hearing and hearing from the word of God. So kung gusto ka makabaton, mayo hingpit ng mga gasa gikan sa Dios. Paliho ka imong pagtuo. Amen. Faith is the currency to heaven. Mao gid ginaremind ni Pastor Isla sa kuha. So Hebrew 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruduhan kita sa mga butang atong gilakuman na dili makita. Nga kay pangayayog tan-awan nimo makita kay ano dili na kulungtad. Dili na makahatag dito kapagbangawan. Makadawat ko na nimo pero dali ra ka mapulaan. Pero ang tinud nga panalangin sa Ginoo mag-enjoy ka. I-satisfy ka ni Lord. Amen. So dili last na lang yung mga isuod. Sa Buhat 3:6-8, ayaw pagtanaw sa mga kalibutan ng mga butang. Nainay ko din sa about ang sa life ni Peter, about sa bakul, diri sa Buhat 3:6-8. Naay bakul dito nga nagpakilimos. Gikan siya pagkabata bakul na siya. So ato si Pablo ang si Pedro dito. Kanya yung tanong bakul, kinagkulat, natululan sila. Tapos, nga na si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan. Siya tanaw na ko, tanawang wala ako'y salapi o bulawan. Apanihatag ko kanino ang kaniya kanako, sa ngalan ni si Kristo lakaw. At sa ngalan ni si Kristo ng Nazareno, tindog o lakaw. Nya, ginigunita ni Pedro ang tuong kamon sa bakol o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, nalikon ang mga tikin o lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyong pagtindog ug muli ka milakaw uyong kanila sulod sa tinto. Siya naglakaw, naglukso-lukso ug nagdahig sa Dios. So sa atong kinabuhi ba, ayaw pag-desire og mga worldly things. Madawat ko na nimo pero magpabilin ka kung sa siya. Sa bakol ba, kung itagaan ni Pedro og kwarta, nakadawat siya kwarta pero nagpabilin siya sa pagkabakol. Pero tungod kay dakong pagtuo si Pedro, mas naay bilinon nga gihatag si Pedro sa iyaha. Pinaagi sa pagko, nakabato siya kaayuhan. Amen. Sa itong kinabuhi, palihog ka ang pagpagsuon. Ayaw tanaw aning mga panalangin nga lumalabay ka. Kanunay na ito, na tinuhaon ang Diyos. Kaya ang tanan na ito itinuha, naaragin sa iyo. O ihatag na ni Lord, kung karapat-dapat na tayo suon. Amen. So kanang maginaon ko nga, padayon ka nga, magalaga na sa tubigan Diyos. Kaya naragin one day sa itong kinabuhi. Ayun lang yung kapuon. Kaya nga nun, yana si David sa Salmo. Karon tigulang na ako. Apan sukan sa akong pagkabata, wala ako'y nakita na tao matarong o ipasagdan sa Diyos. Amen? Munang pagmatarong sa imong pagkinabuhi, kay matinularan kay Diyos sa mundo. So diba, faith comes from hearing and hearing from the word of God. Pag kinabuhi, sumala sa puno sa Diyos. Ikalipay ang puno sa Diyos kay mo susi sa iyong ang panahon. Amen? So kung yung makalas sa pagkinindo, ang Amahan ang lagit ng Lord, salamat kayo sa tulong amahan. Kamakoy naghahatag assurance. Kada mo Diyos, nga Lord, amog yung ma-inhibit, Lord God, ang mga maayong butang ngayong isal sa mga kinabuhi, Lord God. Lord, ang mga pag-amok amahan, na walay usak ka na mo, Lord, na nagsama sa mga Israeli, Lord God, ng mga babulbulan, Lord, inangatukan dito sa kamingawan, O Diyos. Lord, kami nga mga katawan, Lord, mahirap na din, nga mga alamon, Father God, Lord, magbabalan tayo, Lord, sa among